Patatawarin mo ba ang nanay mo kapag nilimas niya or kinupit niya ang perang pinag-ipunan mo? Ang sagot ko dyan is, oo naman. Patatawarin ko siya kasi syempre alam natin na nasilaw siya sa pera kaya na-tempt siya na gawin yon. Pero hindi ibig sabihin na kasusuklaman mo siya forever. Kaya nga meron tayong sinasabi na always give other people another chance kasi nga lahat naman tayo hindi perfectong tao, and lahat din naman tayo is bumabawi naman sa mga nagagawa nating mga mistakes, 'di ba? Yun nga lang, magkakaroon na ng trust issue. Mapapaisip ka na lang next time kung ipapahawak mo pa ba sa kanya yung pera mo, lalo na kapag ito ay hard-earned money, o kaya next time ikaw na mismo ang magbabayad o kaya magkakaroon ng direct transaction na hindi mo na kailangang ipahawak ang pera mo sa ibang tao kasi baka maulit na naman ang nangyari from the past. Kasi 'di ba, you can forgive but it is hard to forget. Pero aminin nyo, lalo na sa iba dyan, na nung kabataan nyo, high school o kaya even college, is kinupitan nyo ang mga magulang nyo. Kaya ngayon na medyo nakaangat-angat ka na, so nasa isip ng parents mo, lalo na yung mama mo or papa mo, it's payback time. Kaya ngayon, tinadagdagan nila yung mga price kapag may gusto silang bilhin, tapos ikaw naman magbibigay ka ng pera, and then, lintik lang ang walang ganti. O, di ba? Parang ganun lang yon. Pero in the case na kung ginamit niya yung pera mo na umabot sa 6 digits or even 7 digits, medyo ibang level na yun, no? Kasi ang laking pera yon. Pero there are still factors to consider na pwede mong pagbigyan na kapag ginamit yung pera mo para magpatayo ng bahay, kahit na hindi ipinangalan sa'yo, na napupuntahan mo pa rin naman, natutulugan mo, siguro at least nakita mo at ramdam mo pa rin yung epekto ng pera mo. Pero kapag yung pera mo ay parang nawala sa isang iglap na kung saan parang ginamit sa sugal, yung mga ganon, syempre, maka-hurt ka talaga. Andun pa rin yung sama ng loob. Ito lang sa experience ko. Although hindi naman ako breadwinner sa bahay, pero minsan kapag walang-wala yung mga kapatid ko, no choice, ako talaga. Pero ngayon kasi, ako halos lahat, nagbabayad ng bills, nag-grocery, mga ganyan. Pero yung mga gamot ng parents ko, yung ibang kapatid ko. Tapos, yung one time, may kailangan talaga kaming bilhin na gamit. So, sinabi nila na 1.5 yung 1.5, yes, 1.5. Tapos nalaman ko, 1.3 pala yung actual price. So, meron silang kupit na 200 pesos, mga ganon. So, syempre ako naman, ano ba yan? Hinahayaan ko lang kasi, syempre, mababaw na kaligayahan lang yan. Instead na i-confront ko, o sige, hayaan mo na lang kasi pera din lang naman yan eh. However, ako kasi hindi ko tinotolerate yung mga ganon. Once is enough, twice is too much, thrice is hurtful na. Mga ganon. So, next time, ako na lang yung bumibili talaga para at least alam ko yung actual price. Ayun. Pero kapag wala talaga akong time, edi sila ulit. And then, same routine. Pero hindi laging ganon. Kapag taga-norte ka, alam na alam mo yung word na sweetik. So, ano ba yung sweetik? Sa Tagalog kasi ng sweetik ay manggagancho o kaya scammer in English. O, di ba? So, may term din kami dito sa norte. Kaya, one example is, uy, yung mama mo may pagka-sweetik. Bakit naman sweetik? Kasi yung binigay mong pera, pinagmadyong. O, di ba? Yung ganon lang. So, ang sweetik kasi is, alam mo nang may ginagawang kababalaghan yung isang tao, lalong-lalo na kapag may naka-witness. Yun nga lang, masakit sa kalooban kapag itong sweetik na tao na kakilala mo ay member ng family mo mismo. So, parang uulitin ko yung sasabihin ko na yung trust talaga na
medyo iwas-iwasan mo na lang na huwag magbigay sa kanya, not unless magbabago siya at babawi, o di ba? May complication kasi kapag aawayin mo ang mama mo, parents mo, or member of your family kapag nalaman mong sweetik sila. Kasi ang example dito is mapapaaway ka lang, mag-aaway kayo, magkakagulo, magkakasagutan, tapos magkakasamaan pa ng loob. And then, ang pinaka-worst dito is kapag nagkasagutan kayo ng parents mo, maka-high blood sila, magkakaroon pa ng health complication, tapos i-hospital mo, bibili ka pa ng gamot. So, another gastos, no? Magkakanda leche-leche pa. Kaya, the best way talaga is umiwas ka na lang, and then uulitin ko ulit na ikaw na lang mismo ang magtiis na diretsyo na pupuntahan mo yung siguro business or kung yung store kung saan ka bibili o kaya yung office kung saan ka mag-a-avail ng service kaysa ipahawak mo yung pera mo sa ibang tao na yun pala sinosobrahan yung actual price. Dito kasi sa Pilipinas, isang factor is yung economic situation natin. Kahit na sabihin natin nasa developing stage na ang Pilipinas, kaya lang marami pa rin mga household na nag-i-struggle pa rin para matustusan yung araw-araw na pangangailangan. Andyan yung bills, andyan yung grocery, yung mga pambayad sa matrikula, mga ganyan, yung pambayad sa upa. Tapos, hindi may iwasan na kapag may member ng family ang umaangat, yung ibang other members ay medyo nagsisimula ng maging sweetie, magiging inggitera, magiging crab. So, yung culture na to, na close family values ay nagiging toxic culture na. Kaya hindi rin natin mabiblame na may mga family members talaga na biglang bumubukod sa kanilang pamilya, lalong-lalo na kapag nagiging toxic na ang environment sa loob ng bahay. Kasi alam mo kapag everyday nag-aaway-away kayo pagdating sa pera, nag-aaway-away kayo dahil yung iba ginigil trip ka na porque umaangat ka lang, ang yabang mo na, ang damot mo na. Yung mga ganun ang laging pinapasumbat sa'yo everyday. So, may hangganan din ang ating patience at napupunaan na rin tayo. Kaya the best way is talagang umiwas na lang at bumukod na lang. Pero, syempre, tuloy-tuloy pa rin yung pagbubuhos natin ng ating blessings sa ating pamilya despite na negative ang kanilang pag-uugali. Kaya for me, habang meron pa akong capacity na magbigay ng blessings sa family, why not? Ituloy-tuloy pa rin yung pagtitreat, pwedeng pag out of town, mga ganon. Kasi, syempre habang nabubuhay pa sila, iparamdam natin yung ating blessings. Na kapag dumating yung time na wala na sila, at least somehow, kahit na nagkaroon man ng drama ang pamilya, masaya sa kalooban mo na nakapag-share ka ng blessings. So, you will treasure this hanggang sa huling hininga mo din kapag oras mo na. So, ganun pa rin ang buhay. Kaya lang, syempre, always in moderation or always dapat i-control mo yung pagbibigay mo din ng tiwala sa ibang tao. So, yan lamang po guys. Kaya, follow me din sa Facebook, sa Instagram, ayan, The Story of Anthony, even sa YouTube, sa TikTok, sa Twitter, and sa Threads. So, always remember to think positive and mag-ingat po tayong lahat.